ka ni realization of courses. Kung ano yung pinasok mo, hindi siya madali, diba? So, kailangan din talaga na kung ano yung papasukin mo, sigurado ka doon, and kayong dalawa yung may gusto nitong pinasok mo. And keep the love alive para hindi natin experience yung ganitong klase sitwasyon sa buhay natin. Pero wala naman talagang formula ang marriage, hindi ba? Paano mo? I guess wala. Pero pwede siya kasing maagapan. Like kapag, ako feeling ko kapag may problema, kailangan may communication talaga kasi mas madaling ayusin yung problema nyo kesa mag-ayos ng papers for annulment, diba? So, dito tayo sa madadaling kaya nating ayusin kesa doon sa malaking picture na may hirapan na tayo. Angelica, would you say si Greg dumating siya sa buhay mo during the right love, right time, perfect timing? I think si Greg ay dumating sa akin. Siya yung tamang tao at tamang timing. After everything. Ang gano yung lesson learned mo na naging tahimik yung buhay mo for a long time? Ano yung mga lesson learned at na-realize mo? Na masarap. Masarap yung may tahimik na buhay. Pero may sasakripisyo ka, di ba? Katulad ng career, sabi mo kanina. May mga bagay kang mamimiss, but I don't see it na parang sinasakripisyo ko siya. Kasi at the end of the day, choice ko pa rin naman kung ano yung mga ginagawa ko sa life. Kumusta yung buhay probinsya mo? Kumusta yung ano yung nai-enjoy mo ron sa pang-araw-araw? Dagat, number one. Probinsya ba ang Subi? Hindi, tahimik. Like, nasa gitna kami ng mga puno. Like, but anong na-enjoy ko? Of course, yung kasama ko, nandun ang pamilya ko eh. Hindi man doon ang roots ko, nandito sa Maynila ako lumaki, dito ko nakilala ang mga taong mahal ko. Pero may bago na akong buhay ngayon, kasama yung pamilya. Pinagdasal ko ng pagkatagal ko. Ngayon mo lang naranasan yung ganung buhay? Kasi mula pagkabata nasa showbiz. Yes, of course. Sanay ako sa ingay, sanay ako sa maraming taong nakapalibot sa'yo, marami kang nakakausap. And then biglang may transition na mag-isa ka lang and kayo na naglalaro ka lang all day pero masaya. Bukod sa happiness, ano yung hindi kayang bayaran ng milyones na kinikita mo sa pelikula? Or sa projects? Oo, yung joy talaga. Yun lang. Yung happiness na meron talaga. ako ngayon sa anak ko at sa asawa. Gano'n kang hands-on? Kailang baby yung plan niyo? For now, happy kami sa isa. But kung gusto ni Lord ng more, hindi nagkaroon kami ng isa pa. Okay na si Bagets, yung baby na artista yung nanay ko, lumalabas na ganyan. Hindi pa rin niya alam. So ano lang ang alam niya? Wala. Pag nag-work ako, alam lang niya na mama will go to work. Tatanungin niya ako to Manila. Ganun. So alam niya yung work ko lang isa sa Manila. Pero napakaganda ng iyong daughter. Super. So, nakikita mo ba to na susunod to sa yapak mo in the future? Depende sa gusto niya. Nakasuporta ako kung ano. Angel, parang di pinagdamot ang mukha ng baby mo ever since. Nakakabilib ka. Kasi iba mga celebrities, locally, kahit given is international, pero dito parang hindi mo siya pinagdamot sa publiko. Bakit? Iba-iba din naman kasi tayo talaga ng mga kumbaga, desisyon sa buhay, sa mga gusto nating plano natin. Of course, anak mo yun, ikaw talaga magdidesisyon doon, di ba? Bakit hindi ko siya pinagdamot? I don't see any reason. Why not? So, ganun lang siya kasimple sa akin. Gano'n ka ka-hands-on? Para magiging busy yung Christmas mo this year. Plano mo na ba? Paano, di ba meron ka pinopromote na movie, tapos with the family, paano? Binabalanse lang namin mag-asawa yung schedule kung paano namin talaga itatawid tong December. Pero mukha namang kaya. Medyo may hingang malalim lang kahapon kasi kahapon na yung kick-off ng promo. Kaya para, okay, come on, eto na. Dire-diretso na. Naghahanda ka ba pag Noche Buena, Mar? Yes, naghahanda talaga ako. Magkano ang budget mo? Kasya bang 500? Siyempre hindi. Kung ako lang kakain. Kulang diba? Or magti-take out na lang siguro ako. Pagkakasya ko. Kung ako lang. Parang ang lungkot naman kung magpapasko ka mag-isa. Siyempre hindi. Nangangalit ka ba ngayon kasi nagsimula na ang promo, parang ilang taong kang hindi aligaga.
ng Pasko ng mga ganitong mga season. Pero ngayon, parang sasaba ka na naman doon sa pinaka-busy. Of course, sabi ko nga diba, may balance. So we'll keep it simple. Yung celebration ng Pasko namin ngayon, talagang kaming tatlo lang. Si Greg, ako, and yung daughter ko. Usually kasi nag-i-invite pa kami ng ibang family and friends sa bahay, and then magluluto ako for everybody. So doon, aligaga ako, diba? So ibang klaseng pagka-aligaga naman yun. But this time, dahil busy nga kami, we'd rather na maging tahimik ang Pasko namin at celebrate namin na kaming tatlo lang. Ano yung hindi nawawala, Mars, pag Noche Buena? And then, pinaprepare mo for them? Kami ever since, kahit nung buhay pang mama ko, yung spaghetti niya talaga. And then, naging staple ngayon nung wala na siya na i-maintain yung kanyang meaty spaghetti na recipe. Favorite ni Bagets? Favorite ni Bagets, yes. For next year ba, posible nang mag-teleserye ka na ulit? Hopefully, kung kaya. Kung kakayanin ang schedule at hindi naman din ganun kabigat, why not? Or kung ang location ay sa Zambales, why not? Kung gusto nilang gawin sa Subic, bubuksan namin ang lahat ng posibilidad. Meron Diba? ba Pwede. Angel, na dapat within the area lang malapit sa'yo ang shooting or ang taping para hindi ka masyadong malayo? Isa yung sa mga kinoconsider Siguro, hindi mo. ko lang kaya talaga. Honestly, yung ginawa ni Ans, yung nag-shoot siya ng yes. Dumaguete, yung lumayo siya. Ang brave nun para gawin. Ako parang ayoko, parang hindi ko kaya talaga. Anong pinakamalayo na po pwede sa'yo? Sa norte lang ba? Or Manila lang. hanggang Manila lang talaga? Hanggang Manila pa lang. Hindi pa ako sanay na nababaliw ako pag malayo sa Manila. Angela, kanina nabanggit ni Direk Jeffrey. Nagulat ka ba? Natawa ka nang binanggit niya na you're in a relationship with Derek at that time. Ano naging reaction mo doon? Nakakatawa lang. Paano umalis sa isang toxic relationship? Mahirap kasi hindi mo alam na nandun ka. Mahirap siyang damahin at kapain. Kasi of course, minsan in denial ka na it's really happening sa sarili mo na talaga ba nasa toxic relationship ako? And as much as possible, dahil sa ego mo, hindi mo yun i-entertain yung ganong klaseng idea. Kahit pa sabihin sa ng mga tao sa paligid mo na tama na yan, hindi na healthy yung relationship niyo. At yung taong yan, red flag talaga. Mahirap. Ikaw lang din talaga ang kakalas doon sa ganong klaseng relationship. When you've had enough, di ba? Yung parang, now I know, alam ko na tama na. And, yun, sinasamahan ng bravery talaga yun. Paano yung healing dun sa, nung umalis ka sa pag umalis ka sa toxic relationship, paano yung healing ginagawa mo? Ang akala ng mga tao, ang healing ay mahirap at nakakatakot na proseso. But no, ang healing, ang sarap niyang journey. Na for me di ba pag nagkakasakit tayo, tapos alam mo pagaling ka na, tapos ka na dun sa nilalagnat ka, tapos ka na dun sa halimbawa surgery, kapag nandun ka na sa healing, kasi alam mo patapos na siya. Alam mo, it's only gonna get better. Paano mo ginagawa? Iba-iba, syempre. Iba-iba sa bawat pinagdaanan sa buhay. Iba-iba. Feeling ko, for me, hinayaan ko lang talaga siyang mangyari. Hinayaan ko na yung experience and yung time yung gagawa ng paraan para mag-heal ka. Iba kasi friends, nag-turn to friends, iba travel, yung iba nagpakasubsub sa trabaho, iba naglasing. Halo-halo. Just to clarify, yung bang relasyon niyo ni Derek, sabi mo, toxic o nagkahiwalay lang kayo? Just to clarify lang, kasi baka ma-misconstrue na Dinagtang. Sa amin, siguro tulad nga nung sinabi ko kanina, meron akong peace ngayon na sobra kong iningatan at patuloy na iniingatan. And I really don't want na mag-comment sa kahit na ano from my past. And kumaga ikaw, paano ka naging hands-on as a mother tapos as a husband dun sa wife dun sa husband mo nung nasa private life ka? Hindi ako nahirapan na mag-transition na maging isang hands-on na ina and asawa. Kasi para bang siya sa akin Gusto ko siya Gusto ko talaga siyang gawin Parang dream ko yun So ngayon, I'm just living in my dream. Ganun lang yung pakiramdam. Kaya nag-enjoy lang talaga ako. Nag-mellow ba dumalaw sa shooting? Hindi. Nakita mo, nag-mellow ka. Marami ka para. Oo. Dahil syempre nakakausap ka namin lagi before. So, ibang-iba. Ngayon, mellow touch.
siguro malaking tulong yung nalalayo din talaga ako sa industriya. Nagkakaroon talaga ng tahimik eh. So parang hindi ako mabilis matrigger unlike noon. Hindi rin ako palaging pagod katulad noon. Angel, may iba naman tayo ha. Parang, ano yung support na binibigay mo sa kaibigan mo kay Kim? Of course, nandiyan lang ako for her. But, yung topic, yung issue kasi is very sensitive. Ayokong maki-involve. Ayoko talaga. But as a friend, alam niya kung ano yung pwede kong ibigay na support. Sa latest post niya kasi doon sa reels niya parang sinasabi na ayaw niya matawag na strong, tapos kailangan niya ng love, support, and understanding. So nandoon ka doon sa mga... Okay, pakawalan natin Thank you. Thank you, Anje.